Ang verse po natin ngayon ay makikita natin sa Exodus 35:35. Them hath he filled with wisdom of heart to work all manner of work of the engraver and of the cunning workman and of the embroiderer in blue and in purple, in scarlet and in fine linen, and of the weaver, even of them that do any work, and of those that devise cunning work. Ang atin pong preaching ngayon ay patungkol po sa buhay ni Bezalel at ng mga Israelites na nagtatayo ng kanila pong tabernacle. No? So, yung time po na yan, sa Exodus 35, they are ordered, they are commanded by the Lord and made willing to offer and to take part in the building of the tabernacle of God. So this is about the grace of God extended to Bezalel. So there is a call that echoes through the heart of every Christian to serve Christ, a task so great that there is room for all, a task ordered and followed by His disciples, and we are not exempted from this task. Neither should we find it an option to follow. And in these verses, may the Lord show His handiwork that as we follow, we are only able to do so by His grace. Sa atin pong pag-aaral, sa atin pong pagkilos, at sa ating pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi po natin iniaalis ang biyaya ng Panginoon sa ating pagkilos doon. Dahil kung wala po ang biyaya ng Panginoon, hindi po natin ito may sasakatuparan ng maayos. At hindi ito magiging katanggap-tanggap sa harap ng Panginoon. Makikita po natin sa chapter 35, verse 29 to 32 ng Exodus. Sabi po dito, the children of Israel brought a willing offering unto the Lord. Every man and woman whose heart made them willing to bring for all manner of work, which the Lord had commanded to be made by the hand of Moses. So the heart is made willing of the Lord. Yan po ang isa nating prayer. Every one of us should have this prayer, that the Lord give us willingness to bring not only tithes and offering, but also service to His kingdom. Yan po ang isa sa mga bagay na nararapat lamang hanapin ng ating puso, ng ating kaluluwa, na tayo po ay may pusong naglilingkod sa Panginoon. Tulad po ng mga tao na makikita natin dito sa Israel, that they are made willing of the Lord. Willing offering. They have brought willing offering. But the praise is not to be given sa children of Israel. It is to be given unto the Lord. Ang success sa pagtatayo nila ng kanila pong tabernacle, it is to be given unto the Lord. Although ang mga tao na kumilos doon ay naging maayos, they have been disciplined, they have knowledge na sabi nga nung iba ay beyond the civilization that time, no? At pati yung pagpaplano nila ay kung tutuusin daw, hindi parang hindi angkop sa oras na yon. Pero makikita natin na ang Panginoon po natin ay kumilos sa kanila in doing these things. So there are times that even in our ministries, yung creativity natin ay bigla na lang nag-i-snap, nakukuha natin yung mga certain things on how we do so, kung paano natin dapat ibabahagi ang salita ng Diyos, yung mga answers na dumarating sa atin kapag tayo ay tinatanong ng mga hindi pa nakakilala kay Kristo. It is only by the grace of God. Sabi po sa 30, and Moses said unto the children of Israel, see,
The Lord hath called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. And he hath filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship, and to devise curious works, and work in gold, and in silver, and in brass. So dito po makikita natin how the Lord extends His grace and gives ability to those whom He called. Kaya po ang mga tao ay hindi na dapat naghihintay. Na bago sila kumilos, sila ay maghihintay pa ng, magaling na ako mag-preach. Saka lang ako magbibigay ng salita ng Diyos. Magaling na ako maghanap ng verse. Saka lang ako mag-share ng Word of God. Saka lang ako mag-tracks distribution kapag memorize ko na yung laman ng tracks. Saka lang ako magpapiano kapag ako ay perfect na. Saka lang ako aawit kapag ako ay maganda na ang boses ko. Saka lang ako kikilos sa simbahan kapag alam kong ang buhay ko ay maayos na. Saka lang ako maglilingkod sa Panginoon pag nakikita ko ang sarili kong perpekto na. But in the 31st verse, makikita natin, He hath filled him with the Spirit of God. So those whom the Lord call, He also gives ability. Those whom He calls, He gives wisdom. He gives understanding, and in knowledge in all manner of workmanship. So sa atin pong mga task na binibigay sa atin, both ni pastor, minsan nung ating mga nagko-coordinate ng programs, let us recognize that it is all given with the Spirit of God. And with that, kapag po alam natin na tayo po ay merong Espiritu ng Diyos, hindi putyo-putyo yung ating gawain. No? Because it will denigrate, it will not give justice to the name of our Lord. Hindi natin makikita ang pagkilos ng Diyos sa mga task natin kapag tayo po ay we are not giving it 100%. And with that, after nating gawin itong mga task na ito, tulad ng iniatang kay Bezalel, no? That he will build the house of God, the tabernacle. He will architect the tabernacle. Makikita natin na dito siya po ay both ikinilos ng Panginoon at kumilos para sa Panginoon. So after that, Moses, indeed, sabi po dito ni Moses, he had filled him with the Spirit of God. Isa po itong paraan na ang leaders ay sila na mismo ang nagsasabi na itong katapusan ng task natin, which will always be a success because our God is with us, should always be back to the Lord. Should always be given back to the Lord. So here we see how God commands His chosen people and completes the people that He has given the task. So He both commands and He completes. Siya ang nagbibigay ng order at siya ang nagtatapos. Paano niya binibigay yung order? It is to His chosen man that gives order. In this time, dahil hindi pwedeng humarap ang people of Israel directly sa atin pong Panginoon,
Moses was given the opportunity, no, na kausapin ang Panginoon, pero ang mga children of Israel, they cannot do it directly. The command is given to him. So yung command na pong yun ay pinapakinggan, no? Si Bezalel ay hindi natin nakita dito na siya ay humindi. So when a task is given to us, we accept it. We own it. And we work for it. Even though na kahiya-hiya yan, no? Probably meron tayong mga opportunities na iniisip na dapat andun tayo. Na dapat tayo ay nagli-lead. Minsan gusto nating ganun. Tayo ay nagli-lead. Tayo ay tayo ay humaharap sa lahat, sa pag-awit, sa special numbers, or tayo ay humahayo. Pero most of the time, hindi yan yung task na binibigay sa atin ng Panginoon. Minsan, ang binibigay sa atin ng Panginoon ay yung mga bagay na hindi natin gustong gawin. Paglilinis. Yung mga tao na ayaw minsang mag-soul win, sila yung pinagsusoul win. Yung mga taong minsan pinag-handle ng events, sila yung pinag-handle ng events. And there are times na tayo po, with our hearts, kapag tayo po ay kumikilos para sa Panginoon, merong pag-aalinlangan because hindi yan yung kagustuhan nating task. And so, sa atin pong pagkilos sa Panginoon, let us clear our minds, no? Let us clear our minds that we are only serving the Lord. Na hindi tayo maghahanap ng diversions sa atin pong task. That it will be led to these things na parang minamanipula natin yung kagustuhan ng Panginoon. Sige, susunod ako sa soul winning. Gagawin ko yan, pero ito ang paraan ko ng soul winning. Gusto ko ako yung pupunta sa school, tapos kakanta ko sa mga bata. Dahil yan yung nakikita kong tamang soul winning. So kung ano yung task na binigay sa atin, we should accept, we should own it, and we should ponder it. We should grow and develop ourselves around it. Kapag ang atin pong task that is given by the Lord, no, we do not exert our full wisdom, our full understanding and knowledge in executing this task, we are not giving glory to the Lord. Ulitin ko po mga kapatid, if we are not executing our task in full wisdom, in full understanding, and in full knowledge, we are not giving glory to the Lord. Bakit po? Because when the Lord created us, created this universe, He made it good. He made it good. Hindi niya po ito ginawa na tinatamad siyang gawin. And we are made in the image and likeness of God. Hindi po maaari na ang atin pong Diyos, who is God of order, who is a holy God, ia-align natin yung sarili natin sa Kanya, knowing full well that He is holy, He is perfect, He is the source of all goodness, pero tayo ay tinatamad na gawin yung ating task. So how then is God or Christ glorified in this? So Christ is glorified in the result. Kapag maganda yung result, Christ is glorified.
No? Ito yung mga bagay na dapat iniisip natin when we are doing this task. When the result is good, Christ is glorified. When the life of the executor or those who work for it is good, Christ is glorified. When the praise is given back to Him, Christ is glorified. When the testimony of both those who worked for it and the church is good, is holy, is to be thanked for sa atin pong Panginoon, Christ is glorified. Kaya po, we should always revert ang atin pong thinking na ito po ay para kay Kristo. Hindi ito para sa ating sariling kapurihan na sasabihin sa atin, ay, si Brother Mike, ang ayos-ayos niyan sa bahay niyan. Kaya lumalabas yan sa kanyang pagkilos sa church. O kaya, ay, si Brother Mike ay palaging, si Brother Mike ay napakasipag, no? Kaya lumalabas yan sa pagkilos niya sa church. Hindi po ganon. Ang ating titignan palagi ay si Kristo po ang kumikilos niyang lahat. He is the one that planned, orchestrated, and executed all these things. Kaya po, ang atin pong ginagawa, every time that we execute our task, we are looking unto Christ. And if there comes a time na tayo po ay lumalayo kay Kristo in how we execute this task, tayo po ay nawa i-convict ng Holy Spirit. Dahil sa Kanya pong pagkilos sa ating puso, doon tayo bumabalik sa Kanyang kagustuhan. Because when our testimony, when the testimony of the church is tainted because of a scandalous behavior, no? Because of the way we speak, because the way we dealt, or because we are not faithful on the gift that is given to us by the Lord, tayo po ay we are also giving, dinudungisan rin po natin ang pangalan ng Panginoon. Kaya po lagi nating ipagpe-pray, no? Mahalaga na every time we work, lalo na sa mga paparating nating activities, sports fest, food fest, lahat ng events ng church, no? Every youth fellowship, every Sunday na tayo po ay magagather dito. Nawa sa puso natin, makikita natin that when we pray wholeheartedly. Hindi tayo pumipikit lang dahil sinasabi ng MC, no? Hindi tayo pumipikit lang dahil sinasabi na tayo ay magpe-pray na. Ngunit sa bawat prayer na binibigay sa harapan ng pulpito, ay nakikita natin ang sarili natin na nagdarasal rin na ang Panginoon ay kumilos sa ating paligid. Dahil there will always be a time na yung mga taong tatayo dito at nawa hindi dumating, no? Na yung mga taong tumatayo dito ay nagkakaroon ng failures. And if we are not guided by the Lord, it will most likely be always, most likely be frequent. Kaya po tayo ay palaging merong prayer. Hanapin natin ang prayer every time we follow our Lord. Also, Christ is glorified in the order as we follow. Ang atin pong Panginoong Hesukristo
ay naluluwalhati kapag tayo po ay sumusunod sa Kanya. Ang atin pong Panginoong Hesukristo ay naluluwalhati kapag tayo po ay faithful in searching His Word. Sabi po dito sa 1 Corinthians 12:18-19, "But now hath God set the members, every one of them in the body, as it has pleased Him. But now hath God set the members, every one of them in the body, as it pleased Him." Hindi yung body ang namimili kung saan siya pupwesto. Hindi pwedeng yung kamay mo nasa ulo, no? Hindi yan magiging productive. Hindi pwedeng yung paa mo nasa likod. Hindi yan productive. Hindi mo yan magagamit, no? Pag ang paa mo parehong kaliwa, hindi ka magandang sumayaw, no? Pag ang bibig mo ay palaging nakatikom, hindi mo yan magagamit. Kaya po meron tinatawag na ano nga bang syndrome 'yon? Yung nanginginig. So, bukod dun sa Tourette, no? Yung, I think Asperger's yata yon, yung nanginginig. So, hindi kontrolado. Hindi maganda kapag ang katawan ay hindi kontrolado. At hindi magiging productive ang katawan kapag hindi ito kontrolado. Hindi nabibigay ng katawan ang full potential nito kapag hindi ito kontrolado. Because God had set members, every one of them, in the body as it pleased Him. And if they were all one member, where were the body? So makikita natin na it is a living organism. Every one of us are tasked in our own ways, no? Kapag ikaw nakikita mo yung sarili mo na wala kang task, look for things. Mag-suggest ka. Tanungin mo si pastor. Tanungin mo kung sino man ang pwede mong matanong na ano bang pwede ko pang gawin? What more can I do for the Lord? What more can I do for this body? Alam nyo po, yung mga dead cells, yung atin pong buhok, yan po ay dead cells. Hindi po yan live cells, no? Tulad ng mga nasa balat. Yan po ay dead cells. Meron pa rin silang purpose. So every part of the body has a purpose. Kahit na yan ay patay, meron niyang purpose. So nawa sa atin pong buhay, makita natin that we are executing our purpose for the Lord. And with that, makikita natin, once we have finished the task, once we have followed Christ, once we have recognized that God has been gracious to our lives, to the life of the church, no? Kaya every anniversary po, no, maganda na minumuni-muni natin kung paano naging gracious ang Panginoon sa taon na binigay niya sa atin pong church. Dahil hindi biro ang pagpapatakbo nitong church na to, no? Kung hindi ang Panginoon, kung wala talaga sa grace ng Panginoon, baka pinasok na tayo ng mga nagda-drums, nagpe-praise and worship. Kung wala ang grace ng Panginoon, baka tayo po ay binigyan na ng mga members na hindi maayos, no? Hindi na tayo, pag wala na sa atin ang Holy Spirit ng Panginoon, wala na. We are left to go astray. But because we still see, we still experience, we still know, and the truth of God is still preached in this pulpit, we can still see and we can still recognize that the grace of God is still in this church.
Sabi po sa Psalm 73, verse 28, "But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord that I may declare all thy works." It is good for David, and it is good for us to draw near to God. Bakit po? Because whenever we draw near to Christ, we draw near to God, the nearer we draw ourselves to God, the more we see ourselves changing and being changed unto His image. Mas papalapit tayo ng mas papalapit papunta sa atin pong Panginoon, papunta po sa ating Diyos, no? Mas papalapit ng papalapit ang ating relationship sa Kanya. And how do we do that? By reading His Word, no? By prayer, and by following His will. Every time we do these things, mas nakikita ang atin pong buhay na lumalapit sa Kanya, ang ating characters on how we react, no? Mas nakikita natin na papalapit sa kung paano siya kumilos. So it is good for us to draw near to God. It is good for us to trust in the Lord that we may declare all His works. Every time po na tayo po ay kumikilos sa Kanya para sa atin pong Panginoon, we are declaring His works. Every time na tayo po ay nagpapahayag ng gospel sa atin pong pagkatokbahay, sa pagtuturo po ng mga teachers, every time na meron tayong mga kapitbahay, meron tayong mga kaibigan na nababahagian ng salita ng Diyos, we are declaring His works. Because it is He who gives us grace, and He is also the one that commands us to do these things. So atin pong isipin palagi, no? That we are doing these things and we are trusting the Lord na siya po ang magbibigay sa atin ng tamang verses, ng tamang salita, at ng mga totoo, mga katotohanan na nararapat lamang nating ibahagi. Wag nating titignan, let us not put our trust on the flesh. Dahil kapag yan ang nangingibabaw, no, magdadagdag tayo ng magdadagdag eh. Every time na nakikita natin, uy, parang hype na yung mga nakikinig sa akin. Sige, dadagdagan ko na yung message ko. Dadagdagan ko na yung doktrina na sinasabi ko. Dadagdagan ko na yung totoo, yung katotohanan, dadagdagan ko na doon sa ng mga doktrina na naaayon sa naisip ko. So that is putting trust in the flesh. Putting trust in the flesh also meant answering beyond what you know. No? Answering beyond what you know. Kapag hindi mo alam ang sagot sa mga tinatanong sa iyo ng mga kaibigan mo, tinatanong sa iyo ng dinidisciple mo, kapag di mo alam sagot, huwag mong pipilitin. That is putting trust in yourself. Putting trust in flesh. Kaya ko tong i-deliver. Kaya ko tong ipakita na tama. Kaya kong i-pursue yung aking logic. No? Kaya po, lagi nating ibabalik sa kung ano yung binigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung hindi naman yan binigay sa iyo ng Panginoon, hindi mo naman kailangang ipilit na nasa iyo yan eh. Kung hindi ka binigyan ng Panginoon ng ginto, bakit mo ipipilit na meron kang ginto? No? Hindi yun faithful servant. Hindi yun faithful steward. No?
Hindi naman natin nakita doon sa parable ng Panginoon na nangutang yung steward para lang mabigyan. May maipresent doon sa master. But they presented what they have and what they cultivated. Now, we as Christians, what should we do as we end? What should we do as Christians? No? Here is the challenge. The challenge po sa atin is to cultivate what God has given us. Kung binigyan niya po tayo ng talent to sing, let us cultivate that. Binigyan niya po tayo ng crowd to preach His Word. Let us cultivate that. Opportunities wherein we see ourselves na tayo po ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, gamitin po natin yan. Every time na tayo po ay binibigyan ng paraan ng Panginoon na paglingkuran siya, nabigyan siya ng glory, we should always cultivate that. Sa tech, sa ating pong paglilinis, sa pag-i-invite ng visitors, no? Sa pagdi-discipleship, sa pag-special number, sa paghihikayat ng brethren na nangihina. All these things, we should cultivate it for the Lord. Number 2, ang atin pong response ay titignan natin whenever the praise comes in. Dahil yan po ay uulan. If the Lord gives you grace in what you do, the praises will come in. Hindi mo kailangang hakutin yan. Hindi mo kailangang hanapin yan. No? Kaya, lagi nating titignan yung puso natin. Kung yan ba ay nag-e-extend na beyond what we know na nakaka-glorify tayo sa Panginoon. Kung yan po ay ang puso ba natin ay masyado ng masaya, no? Na hindi na natin tinitignan itong mga bagay na ito as something that God has given us. Tignan po natin yung ating puso. Guard our hearts, no? And lastly, let us challenge ourselves, no? Challenge ourselves to do more. Let us challenge ourselves to have a more, let us challenge ourselves na ang atin pong buhay ay mas maging productive para sa atin pong Panginoon. Let us challenge ourselves that we know more doctrine. No? Na hindi lang tayo uupo dito and we only consume without cultivating the doctrines that are given to us. No? Sa ibang tao po, ang doktrina ay hindi mahalaga. Nawa sa atin pong church ay hindi makita yung mga katagang yon. No? Kasi yung sa ibang church, sinasabi nila na hindi naman mahalaga yung doktrina. Basta tayo ay sama-sama na nagbibigay papuri sa Panginoon. Hindi naman mahalaga yung yung mga tulip-tulip na yan. Hindi yan mahalaga, basta marami ang mahalaga yung marami kang nadadala sa simbahan. Mali ho yun. That is not worshiping God in spirit and in truth. When we worship God in spirit and in truth, we know more of the truth that He has given us. At kung tayo po ay paalis ng paalis, pawala ng pawala dun sa kanyang katotohanan, we are not recognizing that the grace of God is working in us. Bakit po? Dahil po we are extending ourselves, extending our arms, extending the flesh, no? Extending na pinapakita mo na it is only by the effort. Yan ang mahalaga, yung effort mo. Hindi kung ano yung sinasabi ng Panginoon.
Yun po ang pinapakita niyang mga bagay na yan. Kaya po very important, no? That we do not remove the ancient landmarks, the old teachings, the old doctrines. And with that, gagamitin po natin yan to cultivate our culture, our doctrines, to cultivate our lives, no? That we may present it to the Lord. At nang yung mga bagay na yan ay maging katanggap-tanggap sa harapan po ng atin pong Panginoon. And with that, sana po sa atin pong buhay, makita natin na ang atin pong Panginoon is leading us in His grace. And He is leading us to develop faithfulness, leading us to develop grace, and leading us to develop in His truth. Purihin po ang Panginoon at tayo pong lahat ay magsitayo.